Bago natin simulan ang part 10, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Sa ibaba, nakahandusay ang ating bida, tulala, parang wala ng buhay at halos hindi na humihinga. Nakatayo si Wooji sa tabi at nagsimulang magmaktol. Sok, bakit ka parang pagod na pagod? Tumayo ka na riyan. Ang paglilinis, bahagi rin ng pagsasanay. Pero ang ating bida ay hindi gumagalaw, iniisip lang. Kung pababayaan ko yan, si Guardwo ang maglilinis. Nang marinig iyon, biglang sumigaw si Wooji sa galit. Yang tao ba na yan ay gwardya mo o katulong mo? Balak mo bang ipagawa sa kanya ang lahat? Biglang bumangon ang ating bida at sumagot. Halos magkasing edad lang kami ni Guardwo. Tumayo si Wooji na nakahawak sa bewang at nagsabi. Tingnan mo ang arte mo. Parang ang dami mong reklamo. Lumingon ang ating bida at sinabi. Ang ingay mo. Dahil sa'yo kaya ako ganito ngayon, puro kaguluhan ang dala mo. Medyo seryoso ang sagot niya. Sa huli, natalo ang ating bida. Bitbit ang ilang pabigat sa kanyang mga kamay, sinabi niya kay Guardwo. Iwan mo na lang dyan, ako na ang maglilinis. Napakunot nuo si Guardwo sa gulat. Ha, pero pagod na pagod ka na. Sumagot ang ating bida na may ngiti. Ayos lang, may lakas pa naman ako para linisin ito. Napaisip ang ating bida. Oo, hindi ako pwedeng may boring dito. Naalala niya ang Infinite Universe Sword Manual at inisip. Kailangan kong mapanatili ang balanse ng katawan at enerhiya. Ang mga natitirang bahagi ng Infinite Universe Sword, kukunin ko ang mga iyon at lalo pa akong lalakas. Napakagaling. Biglang may kamay na dahan-daang pumalo sa ulo ng ating bida. Si Wooji, iyon. Kaya mo pang ngumiti, sabi ni Wooji habang nakatayo sa likod niya, may matalim na tingin pero may ngiti. Mukhang na-miscalculate ko ang lakas ng ating gumagamit. Nagpatuloy si Wooji. Simula bukas, kahit dagdagan ko pa ang bigat mo, mukhang wala ng epekto. Dodoblehin ko na. Para sa ating bida, parang kidlat mula sa langit ang narinig niya. Lumingon siya kay Wooji, nakakunot ang noo at gulat na gulat. Dudoblehin. Nauutol niyang tanong. Sa ilalim ng sinag ng araw habang lumulubog ito, biglang narinig ang boses ni Guardwo. Batang Ginoo, sumunod dito ang mga araw ng pagsasanay ng ating bida. Mula sa pagbibigkis ng pabigat sa kanyang mga binti habang tumatakbo. Hanggang sa pagkakaroon ng pabigat sa parehong braso't binti. Pag-akyat ng bundok nang hindi gumagamit ng kahit anong magic tool. At pagkatayo sa gitna ng taglamig habang may buhat-buhat at naka-shorts lang. Dumaan siya sa sobrang hirap, may mga kidnat pabigat. Hanggang sa wakas, isang malakas na tunog ang maririnig. Ang baston ang kahoy ay tumarak ng diretsyo sa lupa. Ang ating bida ay hinihingal. Tumutulo ang pawis sa kanyang matipunong katawan. Dumaan na siya sa 3 taon ng pisikal na pagsasanay. At siya ngayon ay 16 na taong gulang. Mula sa malayo, nakatayo si Wooji na nakapamewang. May ngiti at kumpiyansang nakatingin sa ating bida. Sabi ni Wooji, relatibong matatag na, di ba? Habang nakatayo sa ilalim ng ulan ng mga bulaklak ng cherry blossom. Tinitigan ng ating bida ang sarili, iniisip. Sa nakaraang 3 taon, nagsanay ako araw-araw ng walang palya. Hindi lang katawan ko ang naibalanse ko, kundi pati ang. Natutunan ko na ang ilang bahagi ng Infinite Universe Sword. Pakiramdam ko'y lalo pang lumalakas ang aking katawan. Pinisil ng ating bid ang kanyang kamao, naramdaman niya ang malakas na enerhiyang dumadaloy, may taglay na kapangyarihan. Nagpatuloy siyang mag-isip. Sa antas kong ito, dapat ay kaya ko nang saluhin ang natitirang lakas ng lesser completion field.
Naalala niya ang sarili niyang anyo 3 taon na ang nakalilipas. Mahina, pinahihirapan, at walang laban. Ang dating ako ay hindi may kukumpara sa kung sino ako ngayon. Parang isa na siyang bagong tao. Dumating na ang oras. Panahon na para umalis, isip ng ating bida habang ngumingiti. Nakatanaw sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Lalabas na siya sa mundo ng mga mandirigma. Sa Central Plains, mabilis ang pagbabago ng sitwasyon. Nagbabadya ang digmaan sa pagitan ng katwiran at kasamaan. Naalala ng ating bida ang eksena ng pagbagsak ng Central Plains. Pumikit siya, sinisid ito, at nabuhay. Bigla niyang naalala ang imahe ng kanyang master sa ilalim ng maliwanag na buwan. Pinisil niya ang kanyang kamay at inisip. Iligtas ko rin siya, ang taong hindi ko nailigtas sa aking nakaraang buhay. Kinabukasan, sa Royal Palace. Anong sabi mo? Tanong ni Hammer Rayang na may gulat sa mukha. Gusto mong lumabas sa mundo ng mga mandirigma? Sumagot ang ating bida ng buong kumpiyansa. Oo, gusto kong mag-ipon ng karanasan. Pakiramdam ko ay sapat na ang aking lakas ngayon. Saan mo balak pumunta? Tanong ni Hammer Rayang habang nakaupo ng maringal sa harap ng ating bida. Sumagot ang ating bida. Una, pagkatapos kong dumaan sa Shawnee, plano kong bisitahin ang pamilya Dang sa Sichuan, pagkatapos ay sumali sa Dragon Phoenix Assembly na gaganapin sa Hebei. Habang nakatingin sa mapa, nagpatuloy ang ating bida. Pagkatapos, pupunta ako sa Hunan, mula Sichuan. Nagulat si Hammer Rayang at napalawak ang mga mata. Sumagot ang ating bida ng may ngiti sa mukha. Kasi, 3 taon na ang nakalilipas, nangako ako sa pinuno ng pamilya Dang na bibisitahin ko sila. Sa kanyang puso, inisip ng ating bida. At meron din akong bagay na kailangang kunin, kay Si Tuon. Ayos, payag ako, sagot ni Hammer Rayang. Sa likod, nakatayo si Wuji, nakapamewang at tila may halong kaba. Ganito pala kayong dalawa kailanganan. Napakunot noo ang ating bida at tiningnan si Wuji. Hindi mo ba alam? Simula pa noong family entry competition, halos hindi na kami nagkita. Gulat na gulat si Wuji at sumagot. Hindi pa kayo nagkikita. May mga taong nagbabantay at patuloy na nagmamasid. Pagkatapos ay nagsalita si Wui. Kung ang pagmamatsyag ay maituturing ding hindi tuwirang pagkikita, hindi ba't kayong dalawa, ama at anak, ay palaging lumalapit sa isa't isa sa paraang dituwiran? Hawak ng ating bida ang isang sulat at nagtanong. Isang sulat lang ba, sapat na iyon para maipasa sa pinuno ng pamilya? Pumikit si Hammer Rayang at sumagot. Hindi. Ang sulat na yan ay hindi para sa pamilya Dang. Pagkasabi nito, tumingin siya ng direkta sa ating bida at sinabi. Ibigay mo yan sa iyong tiyo. Nasa Sichuan siya ngayon. Nagulat ang ating bida nang marinig ito at agad na nagtanong. Si Uncle, maging si Wuji na nakatayo sa likuran ay nabigla rin at nagsabi. Kung ganoon, ngumiti ang ating bida at naisip. Ibig sabihin, buhay pa si Hammer Cole. Nagpatuloy si Hammer Rayang. Narinig ko, nagbago na raw ulit ang iyong tiyo. Muling nagulat ang ating bida at nagtanong. Nagbago. Naalala ni Hammer Rayang si Hammer Cole sa ilalim ng ulan sa Somali at sinabi. Matagal na niyang iniimbestigahan ang pagkawala ng Demon Extermination Corps, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natatagpuan ang kanyang mga tauhan, ni Bangkay ay wala. Ang dati niyang masayahin at buhay na personalidad ay naging madilim at malungkot. Narinig ko pa nga na nakipagtalo siya sa mga pinuno ng Righteous Heavenly Alliance dahil tumigil na ang mga ito sa pagbibigay ng suporta sa kanyang investigasyon. At mula nang umalis siya sa Righteous Heavenly Alliance, lalo siyang naging malungkot at mabigat ang loob. Ang mga mata ni Hammer Cole ngayon ay makikitid na, puno ng intensyong pumatay.
Nakipagtalo pa siya sa mga pinuno ng Righteous Heavenly Alliance dahil hindi na sila makapagpadala ng mga tauhan para sa investigasyon. Mula nang umalis siya sa Alliance, lalo lamang siyang nalugmok. Ang mga mata ni Hammer Cole, ngayon ay makitid na, puno ng intensyon sa pagpatay. Sinabi ni Hammer Rayang, hindi na siya maaaring mock-contact kahit anong gawin mo. Nagtanong ang ating bida. Hindi ba talaga siya mako-contact? Ibinaba ni Hamarayang ang kanyang noo sa pagkadismaya at sinabing, si Mokol ay nakikipag-ugnayan sa amin ng isang panig lang. Hindi niya sinasabi ang mga detalye. Pagkarinig nito, naisip niya. Isang tao na laging nagpapakita ng walang pakialam na ugali sa mga anak, pero malambot pagdating sa kanyang mga kapatid. Pagkatapos ay sinabi niya, gayunman, mahalaga ka kay Moko. Siguradong lilito siya kapag narinig niya ang balita ng pagdating mo. Naisip ng ating bida, kung maipapasa ko ang balita. Pagkatapos ay inilapat niya ang mga palad sa isa't isa at nagsabing, naiintindihan ko, aalis ako bukas ng umaga. Pagkasabi noon, tumalikod ang ating bida at lumakad paalis. Tahimik lang na pinanood ni Hamarayang ang kanyang paglayo. Maya-maya, may narinig si Guard Wu at malakas na sumigaw. Ha! Maglalakbay sa mundo ng mga martial artist. Tumayo ang ating bida sa may pintuan at sinabing, nagbigay na ng pahintulot ang pinuno ng pamilya. Aalis tayo bukas ng umaga, kaya maghanda ka na. Pagkarinig nito, tumalikod agad si Guard Wu at mabilis na tumakbo habang sumisigaw. Naiintindihan ko, maghahanda agad ako. Nang makitang umalis na si Guard Wu, pumasok din ang ating bida sa silid at isinara ng malakas ang pinto. Sa loob ng silid, naupo ang ating bida sa upuan at naisip. Una, kailangang dumaan muna ako sa Sichuan upang makilala ang pinuno ng pamilyang Dang. Naalala niya si Densa noong unang nagkita sila at ngumiti ito habang sinasabi. Hindi mo naman balak magpakasal, di ba? Naisip ng ating bida, paano ko ba tatanggihan sa pagkakataong ito? Kailangan ko ng matinong dahilan. Habang iniisip niya ito, isang kamay ang biglang lumitaw at tinakpan ang kanyang mga mata. Nabigla siya at napatalon habang nagtatanong. Sino yan? Tinanggal ng babae ang kamay at sinabing, sino pa ba? Ako si H. yun, ang nakakabata mong kapatid na babae. Nang makita niyang hindi gaanong masaya ang mukha ng kapatid, lumapit ito sa harapan at nagtanong. Hoy, anong klaseng mukha yan? Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ako, ang nag-iisa mong nakakabatang kapatid. Mabilis na kumaway ang ating bida at nagsabing, hindi, pasensya na, masyado lang akong. Nagulat siya nang makita ito at naisip. Ang weird naman nito, bakit siya nandito para hanapin ako? Maging sa nakaraang buhay man o sa buhay na ito, wala naman kaming kaugnayan ni Haso yan. Biglang ngumiti si H yan at nagsabi, nahihiya ka siguro. Ano, maglagay tayo ng mesa, magtsaa at magkwentuhan.